sila sa kapatiran, sa Iglesia ni Cristo, at nakikita nyo sila sa telebisyon, no? Si Mr. Olin Miranda at Ms. Jen Miranda, news anchors ng Mata ng Agila ng Net 25. Magandang umaga po. Ka lang gagalaw. Maraming salamat po, Ms. Annie, at magandang umaga po sa inyong lahat. Mga lahat ng ilaw at haligi ng San Juan City nandito. Binabati ko namin kayo. Binabati ko namin ang miyembro ng syudad at munisipalidad ng distrito ng Metro Manila. Kaya isang magandang umaga po sa inyong lahat. At sa pagkakataon ito, mga kaibigan, ating bibigyan daan, ano ba ang ating nahin? Inanyayahan natin ang lahat, of course, for our Philippine national anthem. Buhay po tayo lahat. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lubang hinirang, tuyan ka lang magiging, sa manlulubi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, kanina ang tula at awin sa pagkayang minamahal. Ang isa ng watawat mo'y nagumpay na natinipid. Ang bituin na araw niya kailan pa may matitigil. Lupa ng araw ng marami kong sinta, ay langit sa likod. Ating ligaya na pag may mamamit, at mamatay ng dahil sa'yo. Please remain standing as we call Capo ni Tolentino, ang community leader ng Barangay Salud, Quezon City, for the ecumenical prayer. Amang katas-taasan. Amang katas-taasan, kami po na naririto ay taus-pusong nagpapasalamat sa iyong mahal na pagkataong ibinigay sa amin upang kami ay magkatipon-tipon at aming pagnilayan, pagtulong-tulungan na maisulong pa ang aming hangarin, ang aming simulain, ang aming adhikain upang maiangat ang kalagayan ng kababaihan at tungo sa pagkakapantay-pantay. Nawa po, Panginoon ko, ay bigyan mo kami ng pagkakataon na mailuklok ang aming sa Kongreso, ang aming party list na sa ngayon ay aming pinagtutulong-tulungang maitaguyod upang ang aming mga advokasya ay maipalaganap namin sa buong sambayanan. Nawa po, Panginoon, ay bigyan mo po ng lakas ang bawat isa sa amin upang ang lahat ng aming mga gawain ay aming magawa, lalo-lalo na po, Panginoon, sa darating na halalan. Bigyan mo po kami ng pagkakataong maitalaga ang aming kinatawan doon sa Kongreso at nawa naman ay pagkalooban mo sila ng sapat na lakas na kaisipan at ng kalusugan upang walang maging hadlang sa aming mga hangarin, maisulong pa ang kagalingan ng kababaihan. Maraming salamat po sa lahat-lahat at kami ay pusong nagpapakumbaba at tinatanggap namin ang anumang atang na iniaatang mo sa amin upang ang aming mga kababayan, lalo na mga kababaihang naghihirap, ay aming maiangat sa kanilang kalagayan. Maraming salamat po, Panginoon, at pagtubayan mo po kami. Amen.
Maraming salamat, Kapolay, at sa mga makikinig. Magandang pagpupunta sa inyo lahat. Sa lahat, pinabati po namin ang lahat ng mga dumalo sa araw nito. Mula po sa iba't ibang mga sektor na ating pulipunan, ating makikinig sa media, ating makikinig sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Magandang umaga muli sa inyo lahat. At sa pagkakataon ito, ating pag-usapan si Melchor Aquino. Melchor Aquino ako? Hindi, syempre unang-una, hindi si Melchor Aquino ang pag-uusapan natin. Of course, ang Melchora. Ano bang Melchora? Unang-una. Ang alam ko kasi sa Melchora, parang si Tandansora. Si Tandansora, mga kaibigan, ay grand woman of the Philippine Revolution. At sabi nga nila ay ilang ng balita ba? Tama ba? Dahil sa kanyang malaking contribution. Tama ka. Noong panahon na yon, alam natin kung paano lumaban o kung paano tumayo si Tandansora sa as a woman, di ba? Sabi nga natin siya ang ina. Ang ilaw. Hindi lang ilaw ng tahanan kung tutusin. Kundi haligi na rin? Haligi. Sa maraming pagkakataon kasi, alam niyo naman, si Tandansora bilang ina ng sambahayan. Yung sambahayan na kanyang nire-represent ay hindi lang po sambahayan nila, kundi sambahayan ng buong Pilipino. At talaga naman po napakahusay po niya. Dahil sabi nga nila, ito yung pinaka laging tumatangkilik sa kanila pagka may mga nasugatan, may mga nasasaktan, at may mga nangangalaga. Parang ano yan eh, sabi nga natin, ang nanay talaga, hindi lang as parang babae. Parang siya na rin ang lalaki. Ngayon sa panahon na ngayon. So, speaking of Tandansora, during her time, Melchora, ito may Melchora bago. Anong bago sa Melchora ngayon? Nandito tayo lahat. At aalamin natin maya-maya in a few moments, mas makikilala pa natin ang Melchora, ang movement of women, of change, or for change and reform. Okay. At sa pagkakataon ito, mga kaibigan, tawagin po natin para magbigay ng pahayag. Kinatuhan po ni Mayor Gia Gomez, ang mayor ng San Juan City. Let us all welcome Miss Medita Nelly Duca. Barangay Chairman ng St. Joseph, San Juan City. Thank you very much. Good morning to everyone. On behalf of Mayor Gia Gomez, I'm welcoming you all at this very historic event, the launching of Melchora Party List, represented by our very own Miss Grace Luna, former councilor of San Juan, the founder of Party List. So, we in San Juan are supporting her, syempre. So, and it's not only 10,000 siguro makukuha mo sa San Juan. Majority. And sigurado na mapapanalo natin. So again, thank you very much for coming here. Thank you, maraming Miss. salamat po, Miss Nelly Duca, ang chairwoman, ang barangay chairwoman ng St. Joseph, San Juan City. Alam mo ako, pagpasok ko pa lang dito, medyo, feel good na ako. Siyempre, ramdam mo yung pagiging babae. Dahil pink na pink ang paligid. Talaga naman. Yes. Di wala pa katingkad ng pagka-pink. Ang sabi nga, pagka-pink, talagang ayan ang simbolo. Nakababaihan? Kababaihan. Talaga ba? Simbolo Nurturing, love, and compassion. Hindi ba? Sabi nila. Anyway, later on, papakilala na natin, of course, at this moment, ano ba ang Melchora? What is Melchora all about? Of course, may we call on, para mas makilala pa natin ang Melchora, ang former Regional Director and Labor Attaché ng Department of Labor and Employment, may we call on Miss Aida Estabilio. Magandang umaga po sa inyong lahat. At alam mo, sanay ako na mag-training. At maraming salamat sa pagdalo niyo ngayong umaga, lalong-lalo na ang ating mga kaibigan sa media at ang mga natatanging mga panauhin natin ngayon na sumusuporta sa kilusan na Melchora. Siguro, ang
Ano nga ba ang Melchora? Nabanggit na nila kanina dahil every time we give the card na Melchora, sabihin, ay, tanday by the mga nagawa ng ating dakilang si Tandang Sora. At hindi lang yun, ang siguro ikukwento ko kung paano kami nag-umpisa na mabuo ang party list na ito. No? Since way back, alam nyo, batang-batang konsehal ang ating founder. No? Na-konsehal siya noon at siya ay talagang tumutulong na. Kaya nga tama yung sinabi ng Liga San Juan, dapat 100% ang San Juan dahil diyan na unang nag-umpisa ang jobs fair. Through her initiative. So baka pa lang siya ay nag-umpisa na siya sa public service. Hindi lang yan. Ang aming Public Employment Service Office, if you know na it's all over, naging batas na yun actually, na hindi pa siya representante sa Kamara, naging batas na yan. Andito ngayon ang ating Undersecretary who conceptualized the PESO program. No? At sa PESO program yan, yung Employment Facilitation Program, sa bawat munisipyo, sa bawat eskwelahan at bawat probinsya ng ating bansa. Kaya ganun siya. She was the first national president of the Federation of Peso Managers. Kami po, mga 3 years pa lang. And dito ngayon, si Undersecretary Sudusa to conceptualize this program. Baby namin si Grace at the time. Kaya ang public service hindi bago sa kanya. Aside from that, once that we wanted, ini-establish pa lang namin yan noon. Kaya yung may mga governor, congressman, o mga mayor na mga pilosopo, ang ihaharap namin sa kanila ay si Grace. At pag nakita na nila si Grace, approve na agad. May budget na yung Public Employment Service Office na yan. So yan nagsimula ang ating PESO program na napakalawak na at napakarami ng natulungan na mga mamamayan tungkol sa employment, whether wage employment or self-employment. When we talk of self-employment, we talk of livelihood assistance. Kahapon nga sa training ng mga leaders natin sa Celebrity Plaza, nabanggit ko nga kung ano yung mga nagawa. So, ganun yun. Ito ay isang kwento, ang Melchora ay isang kwento ng batang babae, o kababaihan, representing a woman na talagang dumaan, na bata pa ay namulat na sa pagninegosyo, diba? Nagtagumpay, napaibig, nagmahal, yon ang nangyari na. So, the history, ako po, with her, talagang nalaman mo yung tunay na kalagayan niya talaga. At siya, bumangon, nadapa, bumangon, at siya ay nandito ngayon para ipagpatuloy ang kanyang adhikain na matulungan ang mga disadvantaged group of women and children. Okay, ang dami nating reports, no? From the Philippine Commission of Women, makikita natin na 1 out of 10 are being physically, sexually, and napakabigat yung emotionally violated. So, anong ginagawa natin? Napakadami na nating batas, right? Kaya lang may mga gaps. Tapos, karamihan yan, hindi magsasalita. Kahapon nga, during our orientation, may umiiyak na. Kasi namatayan pala ng asawa at 7 ang anak. So, ito this kind of thing, no? So, paano mo mapapabangon ito? So, itong mga naimbita ngayon are group of strong women helping this kind of women in partner with kalalakihan natin, with men. Kasi hindi lang naman tayo dapat nagsasama-sama, kundi kailangan magbuklod-buklod tayo para magkaroon ng community of women na really mapabangon natin, maging strong. Katulad nga sana kanina kung andito si Mayor Gia, no? Ito yung mga nakikita natin na example of strong women. Ito yung gusto naming mangyari. Ito yung vision ng Melchora. Para ito yung adhikain, tulong-tulong para mapaunlad ang ating mga kababaihan at ating mga kapatid sa LGBT at lalong-lalo na ang apektado kung hindi natin matulungan ang mga kababaihang ito ay ang mga anak. Right? Yun ang kasi ang mensahe ng Melchora. Aalagaan ka, aarugain ka, at
kukupin ka. We envision to have centers all over the country. I know Grace will make it dahil sa strong, very strong woman. Hindi naman apply to June. Yan, talagang takbuhan niya kami kung ano man yung mga programa. Siya ay naglabi, sinasabi nga niya, bakit daw ibang congressman? Tinatanong sa kanya, dahil noon, as regional director, andyan yung pondo actually sa mga government agencies. Hindi lang natatap, kasi may budget yan tungkol sa mga livelihood programs and employment programs. Si Grace, alam niya, kaya siya pupunta sa offices, tatawag sa akin, Ate Aix, bigyan mo naman kami. So actually, during the time that I was assigned in Region 6, and our former congressman and the partner of Grace, Iggy Arroyo, ay napakadaming natulungan at siguro yung ibang kwento yan siya na magkukwento later. Baka wala na siyang masabi, iiyak na lang sa harap natin. No? So ako'y natutuwa that after 4 years, eto na siya, bumangon na. At ipaglalaban ang cause ng kababaihan. Alam niyo, it's an open book naman yung kwento niya talaga. So, sana sa lahat ng mga naririto, please, ating suportahan ang Melchora, lalong-lalo na sa ating Congressman Grace Ibuna. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ms. Aida Estamillo, ang former regional director and labor attaché ng Department of Labor and Employment. Alam mo, maraming magandang sinabi sa akin si Ms. Aida. At ang pinaka-lundon ng kanyang mga sinabi mula doon sa pagkakaroon ng iba't ibang mga trabaho ng mga Pilipino, partikular na mga kawikihan. Sa kabuuan ito parang na dalawang salita lang nakandang ko, aalagaan. Aalagaan ka, totoo. Kasi when you say aalagaan ka, nandiyan na talaga yung pagmamahal, di ba? Hindi lang, halimbawa, ang nanay ko, minahal ako, pero yung pangangalaga, di ba? When you, pagka inalagaan ka, ramdam na ramdam mo kung gaano ka kamahal ng isang tao, di ba? Ito yung ipapakilala sa atin ni Tita Aida kanina kay Miss Grace, di ba? Sabi niya, bata, nagsimula sa batang babae, nagmahal, etc. etc. Talaga tumanin sa akin yung pagmamahal, Miss Grace. Siyempre, di ba? Yan. Alam mo kasi, ang term pagmamahal masyadong malawak kaya ang tutusin. Pero sa pagkakataon ito na ipaliwanag sa atin na yung inaalagaan ka, hindi lang yung tutulungan ka mamuhay. Diba? Hindi lang yung tutulungan kang kumbaga bibigay sa iyo ang lahat ng mga pangangailangan. Pinamahal. Tama. Siyempre, yan nga. Sabi nga, di ba, also marami na tayong iba't ibang issues na nalalaman, of course, sa lipunan natin na pang-aapi sa kababaihan, sa kabataan, hindi na sa mga katulad natin sa LGBT, of course, kasama na dyan. Meron taong kailangan tumaguyod, parang tumayo in behalf of the Filipino women, di ba? Pero yung paglaban, pwede kang lumaban ng tahimik, di ba? Tama. You can fight without shouting. Yes, tama ka naman doon. Dahil maraming paraan na pakikipaglaban. Sabi nga nila, ang hindi na ngayon, hindi na, kumbaga, hindi na uso masyadong marahas. Puro sigaw. At bugbugan. Parang tawag yan, silent warrior. Di ba? Pwede na yun. Dapat ano yun parang sabi nga ni Pia, beauty with the heart. Ito naman, Yung words ba? Talaga naman, ikaw ba yan? feeling ko lang. Anyway, ito naman, para naman sa ating mga solidarity messages, mas mapapakilala pa sa atin, of course. Let us all welcome Miss Annie Andalar. Maraming salamat po. Magandang muna kayo. Ito pong solidarity messages. Marami po tayong mga kasamahan. Ang magamat wala dito ay nakikiisa po sa ating adhikay. Unang-unang nagpadala po ng solidarity message. Siya po ay nasa probinsya at alam niyo naman po ay meron siyang konting sakit, no? Si Senator Leticia Ramos Dahan. Pangalawa po, si Senator Cynthia Villar. Si Cynthia Villar po ay nanguna sa mga livelihood projects bago pa siya naging senador sa Las Piñas City. Meron po sila yung sipag at syaga senators nila at yung pong
mga water lily bags niya at ibang mga produkto. Sa pagkakataon pong ito, marami po kasi sila, hindi ko na po isa-isahin kung sino yon. Si Dean Nieves Confessor po, Presidente, dating government, sends her solidarity also with La Chora. Marami pa po. No? Kanya lang, iksian na lang natin ang ating programa. Baka akala nyo mga babae lang yung magsasalita dito. Meron din pong ilang kalalakihan maya-maya. Pero unahin ko na yung babae na malapit sa puso ni Miss Grace Ibuna. Kanya pong katulong sa kanyang mga panglegal na mga issue at mga problema. Siya po ay abogada, advocate for women empowerment. Siya po ay dating nasa Office of the Ombudsman, one of the members of the technical working group of the Gender and Development Committee. At a special prosecutor po, she was able to successfully prosecute and secure the conviction of high-ranking government officials for violation such as sexual harassment of women in the workplace. Hindi na po ako magpapakahaba. Siya din po ay founding partner ng Center for Local and Public for Legal and Public Service at founder ng partner sa SC Law Office, Attorney Faye Isaire Simpson. Thank you po, Ma'am Annie, for your kind words. Magandang umaga po sa inyong lahat, to our distinguished guests, sa ating mga kasama, sa ating mga kaalyado, sa ating mga kaakibat, sa ating mga fellow advocates ng mga babae at mga lalaki at members din po ng LGBT community na nandito ngayong umaga nito. Kukunin ko po yung mic. Ngayong umaga po, it is both a privilege and an honor for me to be standing right before you this morning. Ako po, nabanggit nga po ni Ma'am Ami kanina, isang advocate for women empowerment and gender equality. Ano po bang ibig sabihin natin ng women empowerment and gender equality? Gender equality po, we would want to espouse equality between men and women insofar as rights and opportunities for employment and livelihood are concerned. Hindi po natin ibig sabihin na kaya gawin ng lalaki, kaya rin gawin ng babae. Dahil hindi naman nila kaya magbuntis. Ang pinaglalaban po natin ay equal rights, mga karapatan po. At hindi naman po karapatan kung hindi mga oportunidad for economic progress and livelihood. So, ngayon po kasi nabanggit na rin po kanina, sa panahon po ngayon, ang babae ay tumutulong na rin po para itaas ang angkat ng pamumuhay ng isang pamilya. Tapos na po siguro ang panahon ng babae ay pangbahay lamang, magaling magluto, na syempre hanggang ngayon ginagawa pa rin naman. Tumutulong maglinis sa bahay, paliguan ng mga bata, papasukan sa eskwelahan. But beyond that, tayo pong mga babae ay kaya rin po natin tulungan ng gobyerno in major and important decision-making processes. Nakita na nga po natin na meron tayong naging 2 babaeng presidente, may mga babae rin pong mga kandidato. At ngayon nga po, itong Melchora ay nabuo dahil sa isang bata. At dating sariwa. Honestly po, to be serious, si Miss Grace Ibuna to me, personally. Iyak yan. Iyak yan. Papayakin po ba natin? Alam niyo po, I have very high standards eh. But, sabi ko nga po kanina, to me, Miss Grace Ibuna is an epitome of a strong, empowered, beautiful woman. Makikita po natin siya na humingiti at hindi po natin mapigilan ng ating mga sarili na mapangiti din. Pag makita lang natin yung mga mata niya ay kumikis-lakis-lak. So ngayon po, while we have already a plethora of existing laws and legal and legislation, kasi po, it's no less than the Constitution which requires us. It is a mandate actually that the state is mandates to support and assist women
in the rearing of their children, so that later on these children will grow up to be conscientious and civic-minded citizens. Marami na pong mga naihain na laws, pero pag magbigyan niyo po kami ng pagkakataon, at yan po mamaya uulitin kong hihingiin sa inyo ang inyong suporta, there are 5 areas for women concerned, which once elected, and I am assured na makukuha po natin ito sa inyong tulong, there will be 5 areas of women concerns that we will give a focus on. Isa na po dito yung economic empowerment of women. Ibig sabihin po nito ay improved access to land, water, capital, markets, and enterprise technologies both in rural and urban areas. Gusto rin po natin ng improved gender responsiveness to trade and other business policies. Gusto rin po natin ng improved protective and welfare assistance for distressed female migrant workers. Insofar as security, justice, and peace are concerned, we will endeavor to improve convergence of efforts in building peaceful, safe, and violence-free communities, and improve access to justice of victims of abuse and violence, especially women and young girls with disabilities and other vulnerable groups. Isa pa pong, pag nakaupo na po tayo, legislative agenda is to improve women's participation in leadership and decision-making policies, more positive portrayal of women in all forms of media, proper utilization of the gender and development budget na nakasynchronize na po ito sa bawat sangay ng gobyerno na minsan hindi masyadong na-utilize kahit na ang laki-laki na ng budget na na-allocate, puro na lang t-shirt tuwing March. Pwede naman magpatayo ng daycare. Para naman yung mga magulang, mga nanay na may kinder nursery na anak, hindi iiwan sa kapitbahay, hindi iiwan sa tatay. Kung di madadala sa opisina na sa pamamaraan na hindi nakaka-istorbo sa kanilang trabaho kasi may daycare naman. Improve information dissemination on government programs and services for realizing gender equality and empowerment of all women's rights. So, ito po yung magandang pakinggan. Hindi po kami nangangako kasi baka sisingilin nyo sa amin later on. Pero makakaasa po kayo, nakita nyo naman po, nabanggit na ni Ma'am Aida kanina, kung gaano yung puso ni Grace ay nasa serbisyo publiko. Nabanggit po kanina kay Ma'am Telma na kahit na walang pwesto, kahit walang posisyon, kung nasa katauhan mo to be selfless, when you find happiness and joy in serving others, lalabas at lalabas po yan sa itsura ng tao. And when we say, ulitin ko po, when we say women empowerment, ito po yung being the best that we can be. Hindi po tayo babae lang. Babae po tayo na may magagawa, makapagsisilbi, makapaglilingkod, we can help improve the lives of others. At sa darating po na eleksyon, hingin ko pong supportan nyo. Madali naman pong tandaan number 26, 115 po yan, pero isa lang ang hihingiin namin sa inyo. Sana po huwag niyong kakalimutan. Melchora Party List. Salamat. Salamat, Attorney Faye, sa pakikisa at pagsama dito sa tinatawag na landas. Hindi po madali mag-party list. Marami pong politiko na nagmay-ari ng party list. And therefore, meron silang mga readyng lugar na pagkukunan ng mga boto. Kami naman po ay tunay nga na magpapalaganap ng Melchora at mag-o-organisa. Hindi po ito tinuturo-turo lang natin yung ating mga leader. Dadating po ang panahon, makikita nyo po kung gaano kalaki at gaano lalim ang suporta ng Melchora sa ating mga pamayanan. Bago ko tawagin ang susunod na magsasalita, I'd like to acknowledge other friends here and comrades. Pagsalitain natin ang isa nating kasama, hindi po puro babae ito sa Melchora, si Jojo po ng Pasay City.
Si Jojo po ay very silent worker but has always been with us and is with us every step of the way. Nabigla ako doon, silent warrior pala ako. Ako yun. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Una po sa lahat, ako nagpapasalamat at nagkaroon ng pagkakataon na maniwala at maintindihan kung ano po ang platform of government ng Menchora. Wala po silang inuuna kundi kababaihan, tamang respeto, pagmamahal sa bawat kabayan na kung saan po sa bawat bahay natin, nandun ang ating ina, ang ating asawa, ang ating mga kapatid na babae na proteksyonan po. Yan po ang una pong naintindihan ko po nung nakausap po ang chairman nila na si Gracie po na para naman po natin. Kasi kung makikilala nyo siya, ibang-iba po. Lalo na nung nalaman ko nung nagkaroon sila ng pagkakataon maglingkod sa Negros, nakapagpatayo pala sila ng hospital doon. Hindi ho lahat nagagawa yun, pero siya ho, chinaga niya po yun. Nung nagkaroon po ng pagkakataong magtanong naman ako sa mga barangay captain doon, siya ang mababa para makausap kung ano po ang pangangailangan. Ganun po niya kayang i-reach out ang bawat barangay, ang bawat tao na nangangailangan na pwede natin tulungan. Kaya po ako mula sa Rotary Organization po at sa mga iba pong napasama na rin po ako ng mga organization, sumusuporta po kami sa mga adikain, sa Menchora Party List. At actually, yung isang tumatakbo sa Dato Piang na mayor, nagpadala po ng isang katutak na babae na Muslim. Nata-traffic lang ngayon. Pero darating. Kaya po para sa inyong lahat, bigyan niyo po ng pagkakataon maglingkod ng Menchora. Sigurado naman po, 3 taon pwede natin singilin. Pag hindi na walang report card na may bibigay, pwede singilin natin. Diba? Pero pag I'm sure ho, hindi ho mabibigo dahil kung magtrabaho po ang Gracie Buna, ang Menchora, nasa puso po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yun pong Menchora ay kaalyado, kasama at buong pagmamahal na aalagaan din po ang ating mga kabataan. At this point, humingi po ako ng tulong sa isang, ang tawag namin, girl child. She's actually a student and a fashion blogger. At ang kasama namin ang kanyang ama sa maraming pagkilos na 6 na buwan na po noong November 23, a most auspicious day to many of us. Natatandaan po nyo at pinaalala ko sa kanila. Yung November 23 ay anibersaryo ng Maguindanao Massacre. Ayaw po natin yon para sa mga kabataan at para sa mga babae. Ito po yung vulnerable women and women living in difficult circumstances. Hindi na namin iisa-isahin ang pang-aabuso, yung mga balo. Ito pong dalawang magkapatid na kaibigan natin dito, si King at si Nina, ay nawala ng ama noong November 23. Ang mami nila ay nasa Baguio ngayon, kaya hindi namin kasama. Ngunit matalik na kaibigan at kapanalig. Sinabi ko po sa kanya, we want to hear the voice of the youth, of a girl child, so that we can assist and support our girl children now and in the future. Ang pangalan po niya, Nina Casquel Pineda. Magandang umaga po. I would like to start off by saying that I'm very honored and grateful to be standing here in front of all of you today. Ms. Grace, salamat po at binigyan niyo po ako ng platform para ma-voice out ang aking advocacy. It feels wonderful to be in a room filled with brilliant men and women who share advocacy similar to mine. And to witness history in the making is an experience I will carry with me for the rest of my life. For those of you who don't know me, I used to be a fashion blogger of sorts.
I say of sorts because it wasn't really something that I set out to become. The label simply fell on my lap after the work I was putting out there was recognized. I wouldn't say I'm a fashion blogger still, or a blogger, although I still do have a blog. What I am now, first and foremost, is a student and a writer. I don't just mean student in the school sense either. My late father had instilled this idea in me that there was a lot more to be learned in life than what you could find in your textbooks. It is why, at a young age, I was exposed to different types of people with different backgrounds and careers, majority of whom were involved in politics and activism, one way or another. So growing up, I was already developing my own firm belief system, shaped by the men and women who shared their wisdom with me, which then became a foundation for the kind of person I am today. I suppose one of the many things I've developed thanks to my upbringing is a certain kind of self-awareness. I acknowledge that I am privileged enough to be given a platform to speak about my advocacies. We all are. And I know that many other young women like myself are not given the same opportunities. All the more reason I feel responsible to fight not only for their rights, but for mine as well. If we women who lead comfortable lives face these social issues, what more those who aren't? However, I don't suppose I need to refresh anyone's minds on why or on the problems women face on a day-to-day basis. Because I think all of us at this point are aware, or worse, desensitized to the misogyny we have been raised to internalize. The fact that we are taking a stand now means we have all been through enough. But I can't even begin to cover all the bases of the plight of a woman in the 21st century. I'm barely even a woman. My journey has just begun. I'm 17, so many of these things I'm experiencing for the first time. But that doesn't make it any less significant. In fact, the fact that many of us have been desensitized is an issue in and of itself. So I hope you don't mind that I instead chose to talk about something more uplifting. Something to remind us all of the innate strength of a Filipina. And that yes, we can. After all, it was Nizar Kabani who said, "Woman does not emerge from a man's ribs, not ever. It's he who emerges from her womb." My first encounter with the power of a modern Filipina is, of course, with my mother. I know a lot of strong women. I see a lot in this room today. But I have known, since I was a child, that my mother's strength was not as loud or as ostentatious as my own. In fact, I often say that I have my mother's heart, but my father's brain. Often, when people do her wrong, ako yung nagagalit. You don't know how many times I've asked her, "Bakit ka pumapayag na ginaganyan ka?" But that's the Filipina in her. She knows how to persevere. She knows how to fight, how to hold her head up high, without hurting anybody else, without raising her voice. Hers is of a quiet strength, like a gentle breeze that refreshes you on a hot summer day. It's a kind of strength we never talk about. Often, when we think of a strong woman, we picture someone stoic, someone ruthless. We picture a woman that acts like a man. I can't speak on behalf of all daughters, but what I personally admire about my mother's instincts, which in turn helped me develop my voice, my skills, and pretty much everything. I admire how, despite being a traditional and somewhat conservative woman, she allowed me to explore my horizons, be it in terms of my education or my religion. If she wasn't in Baguio right now, she would be amongst all of us here in the crowd, like the stage mother that she is. What I'm getting at is, I admire the way she raised me. Because if I hadn't been given that room to breathe, I would not have pursued my writing, my activism, etc., and I wouldn't be standing here today. That is the kind of power a mother uniquely holds. By raising me the way she did, she'd done her part in helping spark the change. Now, what I do with that knowledge, it's entirely up to me. My activism itself, however, I inherited from my father. He passed away on the 23rd of November last year, which makes my mom a particularly young widow.
but it somewhat felt like a passing of a torch. I don't think it was intentional on his part, but growing up, he had primed me to take over. He'd spent all his life fighting for our country, for our freedom. And I remember being as young as 5, sitting in on his meetings, just doodling. It was because of this that I would say I get along better with adults than people my age. And it was because of this, of seeing the many people he surrounded himself with, that I began to believe that I could do it too. I could make a change. I know what some might be thinking. You're young. Don't be foolish. You alone cannot bring about change. But I'm of the belief that every generation must want to at least try. It's all about baby steps, and it's never about age. A friend had said to me while I was drafting up this speech, let it be known that age is not a determinant in order to pursue change. If there is a spark in someone's heart, it's everyone's responsibility to kindle it. If a fire burns, if a wildfire spreads, then so be it. I know the youth may seem foolhardy, but when that enthusiasm is equipped with knowledge and utilized properly, you'd be surprised by how much they can accomplish. I'm not alone, and I'm so excited to see the good Melchora will bring about. I see a twinkle in Miss Grace's eyes that matches that of my peers. It is the same fire I spoke to you about. It is the same fire that has lit up our path to where we are now today. A couple of decades ago, the thought of women voting or having a voice in society was considered absurd. But that didn't stop the suffragettes from fighting. Now I stand in a room filled with powerful men and women on whose fingertips rests the future. But one of the many things I've learned is that when you speak up on something, you disrupt the status quo of turning a blind eye to pressing social issues that need to be discussed. It's easier to look away from beggars sleeping on the street because who knows what they'll use the money you give them, right? We like to fit people in boxes. It's more convenient that way. So me, as a teenage girl, as a fangirl, and as a fashion blogger, there's simply no room for me in educational discourse. At least, not supposedly. I'm seen as nothing more than my looks, or my outfits, or worse, my age, which many things automatically means foolishness, which that completely discredits anything and everything I have to say. And I think that's one of the first or main things that women have to go through. Because when you challenge a stereotype, the fragile idea and social construct on which society rests upon is shattered. And not many people deal with that properly, so they tend to lash out. Many are surprised that a girl with my interests would even care about what's happening to her government or the war in Syria. That's another stereotype I would like to challenge, by the way. That the youth of today is selfie-obsessed and selfie-crazy and vain. I know a lot of those people, but I know a lot more who will restore your faith in our generation. More and more people my age are opening their eyes to the inequality we face, and I'm sure many more will stand in solidarity with Melchora. This is why women need more representation, not only in public office, but in private sector as well. Because how else are we to ensure that our issues are being prioritized, that the laws truly are implemented, and that women are protected? The modern Filipina is a force to be reckoned with. But often we are cast aside, we are not given our rights. We are not allowed to be vocal about the problems we are facing. We're expected to be quiet, to take it in stride. Because when we speak up, we get called names. We aren't even allowed to provide solutions for our own problems. We're expected to leave it up to the men. Women are expected to be soft, to bend over backwards to accommodate men. To say no is unbecoming. Even today, the saying can be heard uttered from lips. Kababae mong tao, you're so unladylike. But what does it mean really, to be a woman, to be a lady? Women are silenced constantly by notions that when we are passionate about something, or when we get angry and don't accept any less than we deserve, we are on our periods.
I dream of a future where I can walk down the streets of Metro Manila and not worry about being whistled at or harassed. I dream of a future where my voice is as respected as my male counterparts. And wanting more for myself, my peers, and women around the world is not considered selfish or absurd. I dream of a future where young girls aren't told they can't become engineers or scientists because that's a man's job or because there's not enough opportunities. I dream of a future where hardworking women, mothers who are only trying to provide for their children, are compensated equally. I dream of a future where we are not regarded by our looks, but by our capabilities. A future where a woman's competence is recognized and acknowledged. A future where we don't ask our daughters to cover up, but instead teach our sons to not to disrespect. A future where we don't always pin the blame on young girls who have been victimized by the patriarchy. But most of all, I dream of a future where every girl is equipped with the knowledge to bring about a good change, even if it's for her own life only. Because after everything we've been through as a gender, we deserve it. This isn't a case, however, of woman is better than man. I understand how easy it is to misconstrue it as that. Yes, we are mothers, we are friends, we are lovers, but most of all, we are instruments of change. We are just as capable as our male counterparts. Because not to stereotype or anything, but who else is nurturing the future than mothers themselves? Yes. What I see before me today is the beginning of that dream come true. Today we acknowledge that the Filipina is versatile. She is complex. She is more than just her looks and her body that fades away, that wears away with time. She is, first and foremost, a human being who deserves to be regarded not just by her appearance, but by her capabilities. I have full faith in Melchora and Miss Grace Edwina. I truly believe that this dream can be realized in my lifetime. I've been told that I talk too much. I know a lot of people roll their eyes when they see my tweets or when I talk. And sometimes I get embarrassed about how opinionated I get. In fact, I'm often told to bite my tongue, to not say anything at all. But if I don't say something, then who will? Someone has to be that person. So to all of us, as my farewell, I would like to say, here is to taking a stand, to becoming that person, to carrying the torch, to continuing the legacy and the fight for equal rights, and to a brighter future for our sons and daughters. Thank you. Lalo na your papa and your mama. And all of us who have known you since you were a child. My youngest son and her brother King, my son is Regis and King is King. They were playmates when they were 2 years old. So I've known both of them and all of them, children of our friends, for quite some time. Ngayon naman po, masyadong seryoso, masyadong masakit sa puso dahil maraming katotohanan yung tumimo sa akin ngayon. Ngayon naman po, dahil sinabi nga natin, ito naman po ay eleksyon. So, pinag-uusapan din paano ang mga tao ay magkakaroon ng mas mataas na antas ng kaalaman para iboto, magsama-sama upang maluklok ang Melchora sa Kongreso. Nanyayahan ko rin po ang ating mga kasama. Nandito po si Manny Tabunda, Tresorero at saka Vice President for Technology ng Association of Political Consultants of Asia, at si Vic Alejandro po ang aming isa sa mga leader ng Field Operations Group. Vic, halika na dito para sabihin sa amin ano ang gagawin natin para makaluklok tayo ng ating kinatawan sa mas malaking kapulungan ng Pilipinas o Kamara de Representante para naman ang Melchora ay makarating doon. Si Vic Alejandro po. Magandang umaga po sa inyo lahat.
Kami po sa grupo po namin ni Damari Cabunda at Attorney Gilbert ay mas lubos po kami nagpapasalamat sa Melchora at kay Grace Ibuna dahil po sa kadahilanan ang aming pong mga leader sa baba usually kinukuha po namin mga kababaihan dahil po nakita po namin sa aming mga eksperyensya na ang babae ay napakahusay magkampanya. Lalo na yung mga single mom, mga widow at may bahay. Kasi po sila po ay matsatsaga mag house to house, kumausap, mamumbinse. Kaya po kami po ay nagpapasalamat dahil po minsan po yung mga politiko na aming na nakakampanya at pinapanalo ay nakakalimutan itong mga leader namin. Sa aming dalawang araw na pag-uusap ni Grace, nakita po namin ang sinseridad niya sa mga tao. Kaya po kami ay umaasa na yung mga leader na katulad kahapon nag-workshop po kami ng nearly 200 o 200 leaders in Antipolo, San Mateo, Rodriguez Rizal, Quezon City, Caloocan, and Malabon, ay sinabi ko po sa kanila bago mag-start, tingnan nyo ang ating representante kung okay. Hindi po namin basta-basta sinasabi na dito kayo. Tingnan nyo, obserbahan nyo, pag-aralan nyo, kung ito ay may gagawin sa atin, sa inyo, pansarili at sa mga kababaihan. Sa pagkatapos po ng aming seminar workshop, ay tinanong ko po sila. Sabi nila, si Ma'am Grace ay sincere sa mga sinasabi at natutuwa po sila sa mga ibang mga sinabi ni Ma'am Grace na katulad po ng membership na magkakaroon ng PhilHealth at magkakaroon po ng insurance. Doon pa lang po, sir, tuwan-tuwa na sila. At yung iba pa bang mga sinasabi, mga kooperatiba doon po, ngayon po lang nila narinig yun sa politika nakangako. Sabi ko, sana hindi mapako. Kasi marami pong politiko, pag kampanya, magagaling. Pag naihanap na, wala na po. Pero sa tingin po namin, sa Melchora, ay hindi po niya gagawin ito. Sana po, sa amin sa baba, sa mga leaders, ay lubos na 100% tutulong sila sa Melchora. Sana po sa media, sa mga kaibigan po, at lalo na nakakakilala kay Grace, na lalo tulungan natin mabuti ang Melchora para po sa mga kababaihan. Maraming pong salamat. Sa pagkakataon pong ito, marami sa atin dito magkakaibigan, magkakilala, kapanalig, kapatid, kapamilya, at maging doon sa iba pa pong wala pa sa loob ng Melchora. Nais po namin kayong anyayahan na tulungan ang Melchora at si Miss Grace Ibuna na isang ina, isang kapatid, asawa, kaibigan. Marami pong mga taong nahawakan niya, nakasama niya sa nakaraan. Nandito rin po ang kanyang mga anak. Ipapakilala po niya maya-maya. Ngunit ngayon po, buong pagmamahal at buong pagmamalaki, sinasabi po namin dalawa lang ang party list na pambabaeng sektor. Ito po yung Melchora at yung Gabriela. Matagal nyo na po sigurong naririnig. Pero sinasabi po namin, hindi po kayo mabibigo sapagkat meron kaming kasama, meron tayong leader na magsusulong ng pangangailangan, mga issue ng mas nakararaming kababaihan at kabataan. Mas marami po yun kesa dun sa naniniwala lamang na magmamarcha tayo upang makamta natin ang pagbabago. Marami pong forms ng mass mobilization. But we would like you to listen at this time, to hear her out, her advocacies, and her call for unity. Miss
of all, good morning everyone. Ang dami kong pala. Salamat. First of all, I am very humbled by the kind words that I received today. Kanina po, I couldn't help na maiyak because Ate Ides and Tito June brought me back to a journey in my life. When I was young, I was idealistic and I was full of dreams to serve our people. I'm sorry, I am overwhelmed. This is so humbling. Naumpisahan po namin itayo yung Melchora noong 2010 pa. In fact, I'm very happy because right here, right now, nandito po yung ating mga supporters from different sectors. Alam niyo naman po lahat ng buhay ko. Na-realize ko po dito sa journey na dinaanan ko the last few years na wala palang difference kung ano ang social class mo. Mahirap ka, mayaman ka, may kaya ka, whoever, iisa ang problema ng buhay. Iisang sakit ang nararamdaman natin. Pag hinoko tayo ng asawa natin, pare-pareho tayo nasasaktan. Pag manganganak ang mga kapihan, pare-pareho tayo umiirik. So, I think, ang idea namin is i-walk through ang ibang kababaihan sa pinagdadaan ng kahirapan. Alam niyo po, kung wala po akong strong support group system, baka bumigay na rin ako. I am just an ordinary woman living an extraordinary life. Isa lang rin po akong babae na gumigising tuwing umaga, nag-aalaga ng 3 anak, kumakayod para paglagay ng pagkain sa ibabaw ng lamesa, makapagbayad ng tuition fee nila taon-taon. And God knows kung paano ko ginagawa. Kaya po, tulong ng Panginoon Diyos. Alam ko yun. With the support of all our friends, we become stronger, our families. I always tell my children, family, we should not limit our family to blood relatives only. We should consider everyone as family.